Ek, sobrang tamis ng pakwan na ito. Tikman mo. Ek, parang may nakita ako. Doon sa kabila, may isang matanda na nahulog ang buwan. Totoo ba? Nasaan na? Nandyan. Sa nakaraang buhay, namatay ako sa Russia. At si ate ay inampon ng anak ng prinsipe ng Ning. May magarang damit at masaganang pagkain. Isang buhay na puno ng tagumpay. Ek, ikalawang ginoo. Malakas ang hangin sa labas. Mabilis, pumasok na sa karwahe. Ek, tara na. Saan galing ang pulubi na iyan? Kung makagambala siya sa mga bisita sa bahay, kaya mo bang magtiis? Eto, kuya. Ako yun. Kuya. Pero kung sa pagkakataong ito, ako ang inampon ng anak ng Panginoon. Ako yun, ha? Ek, pasensya na. Gusto ko lang mabuhay. Maalala ko ng mabuti. Sa nakaraang buhay, ay ganitong araw din. Ganito kalakas ang snow. Siyudad ng prinsipe ng Ning. Nakita ang nakaluhod na ate sa dulo ng eskinita. Nabighani siya sa mga mata ng ate na malinis na walang kahit anong dumi. Dinala niya ang ate sa palasyo at ginawang kapatid na babae. Binigyan ng pangalang Zuxiang. Ngunit sa buhay na ito, ako ang taong iyon. Dumating na. Gaya ng nakaraan, parang isang Diyos ang pagbaba niya. Ngunit ang kanyang mga mata, bakit napakamalamig? Yung nakita ni ate noon, ganito rin ba ang itsura ng mga mata niya? Bakit? Hindi siya katulad ng nakaraang buhay, na nag-extend ng kamay. Baka may nakita siyang iba. Paano nangyari ito? Nagtutulungan sa mga asong gubat para sa pagkain. Nabike siya. Dalhin siya. Umuwi. Ang prinsipe ng Ning Wangfu ay palaging malamig at mataas. Paano siya magiging ganito sa isang pulubi? Mukhang ang maliit na pulubi na ito ay lilipad at magiging isang phoenix. Ginoo. Sige na. Kuya, pasensya na. Gusto ko lang talagang mabuhay.
Nalaman ko, ito pala ang buhay noong nakaraang buhay. Buhay ni Kuya, na mas malaki pa sa aking naiisip. Mas mabuti pa ng libo-libo. Pati ang lalagyan ng tubig, gawa pa sa ginto. Ano? Ginoo, hindi ito lalagyan ng inumin. Ito ay para sa iyong pangmumog. Basurahan ng plema. Ikaw, hindi mo naman na lamang nakita ang basurahan, di ba? Ah, ako ang amo. Ikaw ang alipin. Hindi iyon basurahan. Walang karapatan para turuan mo akong gumawa ng trabaho. Tingnan si prinsesa. Tingnan ang anak ng hari. Ikaw na bagong pumasok sa bahay. Isang wild na dalaga. Nangahas na magpakitang gilas sa bahay. Sa harap ng mga nakatataas. Ziyin. Tinitingnan ko itong dalaga. Hindi ka mukhang mabait. Yung alilang na nasaktan kanina. Nasaan siya? Isa siyang alipin. Panginoon, prinsesa, ipaglaban ang alipin. Ipaglaban ka. Ikaw na isang alipin, sumuway sa nakakataas. Hindi ba dapat siyang parusahan? Patawad, ginoong anak ng prinsipe. Alipin. Tawagin ang tao. Ibaligya siya. Patawad, ginoong anak ng prinsipe. Naunawaan ko na ang aking pagkakamali. Ina, mga alituntunin sa palasyo. Kung lahat ay magbabago, nasaan ang dangal ng hari at ng palasyo? Tungkol sa kanya, ang lumang jade ay hindi pa naukit. Lagi itong magkakaroon ng mga kulubot. Kaya niyang mabuhay sa ganitong lugar at makaligtas. Kung talagang mabait siya, baka wala nang natirang buto. Sabi ng anak, siya, napakabuti. Ikaw, anong pangalan mo? Pangalan. Ako at si ate ay namamalimos sa kalsada. Walang pangalan. Bangkang namamalimos. Umalis, umalis, umalis. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Bangkang namamalimos. Mabangis na bata. Ito ang aming pangalan. Hanggang sa kalaunan, ako ay naipagbili sa isang bahay aliwan. Sinabi ng matandang babae na kailangan ng isang pangalan upang makahatak ng mga bisita. Doon ko nakuha ang aking opisyal na pangalan. Ang mga mata mong ito, bagamat isinilang sa putik, ay kasing lalim at kislap ng tinta ng itim na pangkulay. Sa susunod, tawagin mo na lang siyang Aday. Aday, ang pangalang ito ay naging tanging bagay na mayroon ako sa dalawang buhay na ito. Ziyin, dahil ikaw ang nagdala sa kanya pabalik. Ikaw na ang pumili ng pangalan para sa kanya. Kung ganoon, Zhou Shu, sa nakaraang buhay, matapos maampon ang nakatatandang kapatid. Tama naman na Zuxiang ang ibinigay na pangalan sa kanya ng prinsipe. Bakit kaya siya ang nagbigay sa akin ng pangalan? Zhou Shu, paano? Kung hindi naman tulad ni ate, bakit hindi ko maibabalik yung pangalan na minsang sa akin lamang? Gusto kong tawagin siyang Ada. Bakit? Nabalitaan ko noon si Amy. Shu, nagsalita ako ng isang kwento. Sa kwento, may isang diwata na ang pangalan ay Aday.
Sa tingin ko, maganda ito. Kaya't tatawagin na lang siyang Dai. Mula sa araw na ito, ikaw na ang ikalawang dalaga ng Ning Wangfu. Zuday. Tawagan ng ikalawang ginoo. Simula bukas, maghahanap ako ng isang guro mula sa palasyo. Sumunod ka sa kanya. Matutunan mo ang mga alituntunin. Simula nang makilala ko siya, nagsimula ang buhay na ipinapalit sa kapatid. Bawat hakbang, parang naglalakad sa gilid ng bangin. Kung mali ang hakbang, ikaw ay mapapahamak ng walang pag-asa. Nang meron akong Jingsong, pinakamagaling na guro na nagturo sa akin. Naging kaya ko ring, gaya ng ate ko sa mundo, maging tanyag na dalaga sa Beijing ba. Ikaw ang anak ng prinsipe, yung batang ulila na dinala mo. Ginoo, ang pangalan ng aking anak na babae ay Zuday. Ito ay pangalan na ibinigay ng prinsipe sa akin. Dai ay pinturang ibon din, ay tumutukoy sa kulay ng malalayong bundok. Magandang pangalan ito. Umaasa lamang ako na makakaya mo ang inaasahang ito. Hayaan mong itanong ko sa iyo. Bakit ka nag-aaral? Ginoong Hui. Gusto kong maging kilalang dalubhasa sa Beijing. Kumusta? Nakabasa ka na ba ng anumang libro? Noong nakaraang buhay, nang pumasok ang aking kapatid sa tahanan, wala siyang nabasang kahit anong libro. Ngunit sa mga nakaraang araw, hindi ako natulog ng buong gabi. Na-memorize ko na ang Nji ng walang kahirap-hirap. Tiyak na malalampasan ko ang aking kapatid noon. Salamat, Ginoo. Ang batang babae ay mahusay na nag-aral ng Ace Jai. Ang Ace Jai ay ang batayan ng pagkatao ng babae. Maliban dito, nakabasa ka na ba ng Shaijing? Alam mo ba ang Lunyu at Mengzi? Kailangan bang basahin ang mga ito? Bakit hindi maaaring magbasa ang babae? Magbasa upang magkaroon ng kaalaman. Hindi ito nakabatay sa kasarian. Akala mo ba ang mga dalagang matalino sa Beijing ay alam lamang ang mga aral para sa mga babae? Ginoo, patawarin mo ako sa aking tapat na pananalita. Sa iyong kasalukuyang kakayahan at pananaw, nais mong maging isang talentadong babae na kilala sa buong Beijing. Maaaring mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Noong nakaraang buhay, ang ate ko ay kilala sa buong Beijing. Samantalang malinaw na mas nagsusumikap ako kaysa sa kanya. Bakit ganoon ang tingin sa akin? Siguro ba ako? Lagi bang mas mababa ang halaga kaysa sa kanya? Ang late na. Sino pa ang nasa silid-aralan? Bumalik, Ginoong anak. Ito ay si ikalawang ginang. Narinig ko na ang guro ay nagsabi na siya ay may karaniwang kakayahan. Kaya't si ikalawang ginang ay nag-aaral ng walang tigil. Wala na siyang oras para matulog o kumain. Ilang araw na rin. Ang bawat galaw ay may tamang daan. Ang bawat salita ay may katwiran. Ang bawat paghahanap ay may kabuluhan. Ang bawat gawa ay dapat maging tama. Huwag gagalaw. Tingnan ang panulat. Itago ang paninindigan sa loob. Lumabas sa labas. Ganito ang mga salita. Ganyan din ang tao. Narinig ko, ang karaniwang maharlika. Kailangan ng higit sa 1 buwan.
bago makabisado at maulit. Ang 4 na aklat at 5 klasikong akda. Isang gabi mo lang itong naisip. May malasakit ang prinsesa sa pagtulong. Ako ay tiyak na magsisikap. Ngayon, sa lungsod ay tagtuyot. Ang mga tao ay nahihirapan. Naranasan mong magpalaboy sa kalye. Kaya't alam mo ang paghihirap ng mga tao. Sa tingin mo, sa kasalukuyang panahon, ano ang dapat gawin? Sa palagay ni Iday, sa buong mundo tagtuyot, walang makain ang mga tao. Sa kabutihan ni Ning Wangfu, maaaring makatulong, magbukas ng lugawan. Sa ganitong paraan, maipapakita ang biyaya ng pagsasaka ng Ning at mapapakalma ang puso ng tao. Napakabuti. Tinanggap na niya ako. Kung nais ng aking kapatid, handa si Aday na pumunta sa lugawan. Tumulong sa mga biktima ng sakuna. Sa mga lugar na iyon, pamilyar si Aday. Sundin ang sinabi mo. Darating ang araw. Maaaring si Zuzin ay kikilala sa akin tulad ng pagkilala niya kay ate. Kikilala rin ako, kahit na mahalin ako. Huwag kayong magulo. Lahat ay. Halika. Salamat, ikalawang Ginoo. Talagang may pusong Budha ang ikalawang Ginoo. Maganda ang puso at mukha si Miss Second. Siguradong maswerte siya. Salamat, Miss Second. Sa wakas, hindi na ako yung nag-iisa na lang sa dilim na nakatago sa anino. Miss Second, malapit nang maubos itong lugaw. Gusto mo bang maglaga pa ulit? Sa karwahe sa likod na bakuran. May mga mais pa. CJ, aalis na ako ngayon. Magulo ang likod na bakuran. Ipapadala na lang ang mga tauhan. Pumunta ka sa kusina at tingnan mo. Sabihin mo sa kanila na magluto ng mas maraming mainit na lugaw. Aking kapatid, nakikita mo ang aking pagsisikap. Nagmamalasakit ka sa akin. Ginoo, talagang masipag at mabait ang ikalawang dalaga. Mga mamamayan, lahat ay pumuri sa ating Wangfu Rende. Kahit ang prinsesa at ang guro ng ikalawang dalaga ay nakarinig tungkol dito at pumuri rin. Kahit ang prinsesa at ang guro ay nalaman na ito at pumuri rin. Sisikapin kong maging katulad ng nakaraang buhay. Kagaya ng ate, maging tanyag na dalaga sa lungsod. Kuya, sige, mauna na ako sa likod kusina. Inang tagapangasiwa, maubos na ang lugaw sa harapang bakuran. Magluto pa ng ilang palayok ng lugaw. Agad akong aayos nito. Ikalawang Ginoo, ito ang talaan ng araw na ito. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Yung peklat sa noo niya, ako mismo ang nag-iwan yon. Totoo, kapatid na babae. Hindi siya namatay. Kung makita ni Zozin siya, pipiliin ba niya ulit si Ijay? Lahat ng nakuha ko sa lihim ay babawiin ni Ijay. Bodong tanga. Dalawa de. Nakaalpas ka sa isang mataas na tao. Mag-ingat ka sa balat mo. Ikalawang Ginoo. Ayos ka lang ba? Nasa templo tayo.
Noong nakaraang taglamig, may isang tanga na aming tinulungan. Nasaktan siya at nabasag ang ulo. Nakalimutan na niya lahat. Lahat kami tawag sa kanya na si Asha. Wala na siyang naaalala. Hindi na rin ako niya naaalala. Bobo, bumalik ka na sa trabaho mo. Sa buhay na ito, tawagin siyang Bobo. Ayos na rin iyon. Basta't hindi makita ni ating Zuzin. Ninakaw kong buhay ay maaari pang magpatuloy. Kuya, malapit nang matapos ang alay. Siguro dapat na tayong umuwi. Huwag kang matakot. Sa buhay na ito, si Zuzin, mula sa eskinita, ako ang nagdala ng tao pabalik. Hindi siya nakakilala sa ate. Ayos, bumalik na tayo. Ek, bakit mo ako sinaktan? Nasaan ang Baozi? Sabihin mo nga. Huwag. Huwag. Ek, huwag. Kuya, nagkaroon ng bangungot. Pagkatapos mong bumalik mula sa Sanggusi, hindi ka na makabangon muli. Pero ano ang nangyari? Wala naman. Marahil, masyadong mainit ang araw. Baka nagka-heat stroke. Talaga. Pero kanina, narinig kitang nag-iingay sa panaginip. Laging sumisigaw. Ek, tama nga. Yung tungkol sa nangyari sa likod bahay kanina, hindi niya talaga mapapaniwalaan. Ngayon, nakita ko, siya. Nasaan? Sa likod ng kusina ng Xianggu Temple. Doon siya nagtatrabaho bilang katulong. Kung alam niya na ako ang pumalit sa kapatid na babae, tiyak na hindi niya ako tatanggapin. Ihihiwalay niya ako sa palasyo at pababayaan akong mag-isa. Nagsisisi na. Nagsisisi ka na. Gulo sa likuran. Pwede mong ipagawa sa mga katulong. Pumunta ka sa kusina at ipaalam. Sabihin mong magluto sila ng mas maraming mainit na lugaw. Sabihin mo sa akin. Nagsisisi ka ba? Hindi ko alam. Alam ko lang. Gusto kong mabuhay. Basta huwag magsisi. Magpahinga ka ng mabuti. Kapag gumaling ka, kalimutan mo na ang bagay na ito. Isang hangal. Hindi ka dapat mag-alala tungkol dito. Bakit alam mo na? Pero dinala mo pa ako pabalik. Bukas malalaman mo na. Ano ito? Bumalik si ikalawang Ginoo, hindi ko alam. Sundin lamang ang utos ng prinsipe. Dalhin ang bagay na ito. Sining ng digmaan, estratehiya, medisina at mga lason. Mapanirang gamit para sa pagtatanggol sa sarili. Ito ang mga ibinigay sa akin.
Gusto mo ba? Simula ngayon. Ang mga ito, ang tunay mong dapat matutunan. Nalaman ko na, hindi pala talaga ako. May mabuting hangarin siya, at ang batang ulila na kanyang nakuha, ay siya ring maingat na pinili, at pinadalisay na isang kutsilyo. Ngunit kung ngayon, nandito ang ate, si Zhu Xin ay magiging ganito rin, na ituturing lamang siya bilang isang bagay. Kung ganon, magsikap kang matuto, dahil magagamit mo ito sa hinaharap. Ek, parang ikaw pa rin, ay may mabait na anyo. Hindi ba't dahil sa hindi purong puso ko? Kaya hindi ako gusto ni Zhu Xin. Ngunit sa nakaraang buhay, ako ang iniwan. Ang taong naipit at namatay sa kalye. Wala na akong utang sa'yo. Pumunta ka na naman sa Xianggu Temple. Sinabi ko na sa'yo, yung tanga, hindi siya karapat-dapat sa pag-aalala mo. Kuya, bakit mo ako hinahanap? Si Zhang Yuan, ang undersecretary ng kagawaran ng mga opisyal, ay nag-uwi ng pondo para sa mga biktima ng kalamidad. Ebidensya. Nasa lihim na bahagi ng kanyang opisina. Ano ang kailangan kong gawin? 3 araw mula ngayon ang kanyang kaarawan. Pinakamaluwag ang mga gwardya. Kailangan kita para tumulong. Kunin mo yung aklat na iyon. Bakit ako? Dahil maliit ka. Hindi ka kapansin-pansin. At matalino ka rin. Ang pinakamahalaga ay, sobrang tapang mo. Sinasabihan niya ako. Tungkol sa aking araw, na pinagtangkahan ko. Ano kung magkamali ako? Hindi ka magkakamali. Hindi nag-aalaga ng walang silbi ang Wang Fu. Day. Patunayan ang iyong halaga. Ese. Nahanap na. Naku, kailan pa pumasok sa bahay ang isang ganito ka-espesyal na batang babae? Bumalik kay Lolo. Ako po ay isang bagong alipin sa bahay. Magpaalam na ako. Hoy, huwag kang aalis. Hayaan mong mahalin kita ng buong puso. Bitawan mo ako. Ay naku, habang mas ganito ka, mas lalo akong nagkakagusto sa'yo. Bitawan mo ako. Sumunod ka na lang sa akin, maliit na prinsipe. Nasaan ang bagay? Pinatay ko siya. Alam ko. Kapatid. Kung yung inampon mo ay iba,
Ikaw din ang magpapalaki sa kanya. Gagawin ba natin ang parehong bagay? Isang basura. Hindi karapat-dapat ikalungkot. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganito. Paano kung magkamali ako? Hindi mangyayari yun. Si Zhang, ang ministro, ay mahilig sa babae. Sa ugali mo, hindi ka kailanman magtitiis. Sa kasalukuyan mong kakayahan, siguradong mamamatay si Panginoong Zhang. Kaya, alam mo na noon pa, nabalak niyang gawin sa akin. At inisip mo pa, napapatayin ko siya ngayong gabi. Sabi ko na, hindi nag-aalaga ang Wang Fu ng mga walang silbi. Napatunayan mo na ang iyong halaga. Ade, dapat mong tandaan, sa daan patungo sa kapangyarihan, puno ng mga bangkay. Kung hindi mo sila lalakaran, lagi silang mapapailalim. Magpakailanman. Hinding-hindi na makakabangon. Tulad noong una, nung nasa eskinita ka noon. Sa mga pinili mong hakbang, ito ang landas na pinili mo. Kaya kailangan mong tahakin hanggang dulo. Ito ang daan na pinili ko. Simula nang ibagsak ko ang kahoy na iyon. Wala nang balikan. Yung aklat na iyon, nang wasak sa opisyal ng departamento, at ang kanyang mga kasamahan ay naalis din. Nanginig ang korte. Lalong naging matatag ang kapangyarihan ni Zhu Xin sa palasyo. Habang lumalakas, at ako, naging pinakamatalim at pinakamatatagong sandata niya. Pagkatapos, ibinigay niya sa akin mas maraming gawain. Minsan ay pagnanakaw ng isang lihim na dokumento. Minsan ay pagpapakalat ng isang rumor na maaaring makasira sa tao. At minsan ay pagpapahintulot sa isang tao na mamatay ng tahimik. Mga gawain sa dilim, lagi na akong nagiging mahusay dito. Alam kong ako'y nasa kailaliman, lalong lumulubog, ngunit walang daang pabalik, na itaga na ito ng kanya, at pati na rin ang sarili ko, na aking pinutol ng aking sariling kamay. Bakit ka nandito? Naghihintay sa'yo. Sumama ka sa akin. Malakas ang gamot. Kaya mo yan. Marahil. Marahil para sa'yo. Hindi lang ako isang kasangkapan. Medyo meron din naman ako niyan. Hindi pareho. Alaynan, King, Reyna, ikaw ang nakababatang kapatid na lalaki ng He. Yung nakasama mong nakatanggap ng pagtanggap. Kuya, ang dalagang ito ay, ako ang panganay na anak na babae ng puok ng Zen Gugong. At ang kasintahan ng aking kapatid na si Shazi. Kasintahan. Kailan siya nagkaroon ng kasunduan? Si King ang magiging Shazi Feiko sa hinaharap. Nakilala mo na ang iyong magiging hipag. Nakilala mo na si Miss King. Bumangon ka na, wag nang magpakaseryoso. Mula ngayon, pamilya na tayo. Si Ate Ye at ang prinsipe ay magkasama. Mas bagay pa sila kaysa sa mga Diyos sa larawan. Talaga namang bagay na bagay. Kayo talaga, laging pinagtatawanan ako. Si Ye King ang pinakamagandang babae sa Beijing. Napakahusay sa talino at talento. Maamo at matulungin. Siya ang tunay na nararapat sa kanya. Isang tao sa ulap. Anong nagagawa ko? At Day, pumunta ka at ayusin ang bahay na iyon. Ang 10 taon kong iningatang baihuan niyang. Ilalabas ko na. Para sa inyong lahat, mga ginoo at ginang. Kapatid na lalaki ang He. Gusto kong maghintay. Sa tagsibol, magpapakasal na tayo. Noong panahon na muling sisibol ang lahat, namumulaklak ang lahat ng bulaklak.
Ito ang paborito ko. Sabi mo, ayos ba? Nais ko ring magpakasal ng maaga. Inay, mas maganda kung pipiliin natin ngayon ang araw para maipadala na ang kasunduan sa kasal. Sa tanggapan ng general. Tama nga. Nga. Si Kingking ang magiging babaeng may-ari ng palasyo. At ako ay si Zhuzyin, isang ulilang nakuha mula sa putik na hindi dapat makita. Isang kasangkapan na maaaring itapon anumang oras. Tunay na pumasok si Kingking sa palasyo. May pag-asa pa kaya na makikita pa rin niya ako sa mata niya. Baka naman pagtawanan niya lang ako. Itatapon niya ako palabas ng palasyo. Anong gagawin ko? Paano ba talaga ako makakatulong? Paano ako mananatili sa tabi niya? Kuya, uminom ka na naman. Kuya, huwag mo siyang pakasalan, okay? Pwede bang huwag mo siyang pakasalan? Gusto ko lang sanang manatili sa tabi mo. Aday, lasing-lasing ka. Hindi ako. Ayaw kong maging prinsesa ng palasyo. Gusto ko lang manatili sa tabi ni Kuya. Sa pagitan natin. Impossible. Kaya ba ito dahil sa akin? Mahina ang pinagmulan. Hindi karapat-dapat. O baka naman, gusto mo si Kingking. Sa kasalang ito, hindi ako makakapili. At hindi ka rin makakapili. Kuya. Huwag kang aalis. Prinsip. Naku, hindi maganda. Naku, prinsipe. Binugbog ang prinsipe. Dumating ang Dalicourt para mag-imbestiga. Sabi ng reyna ay magmadali ka. Anong nangyari sa prinsipe? Ang prinsipe ay inatake sa labas ng lungsod. At malubhang nasugatan. Buti na lang sa templo ng Xiangguo may isang katulong na tinatawag na Asya na humarang sa isang saksak para sa prinsipe. Siya si Ijai. Miss, kamusta? Ayon sa balita, pinahalagahan ng emperador ang kanyang katapatan at tapang. Direktang inilipat ang babae sa silid ng silangan at humiling ng pinakamahusay na manggagamot upang siya ay gamutin at nag-utos ng masusing investigasyon sa mga nasa likod nito. At pagkatapos, lahat ng daliri ay nakatutok sa ating Wang Fu. Tama, siya iyon, si ate. Paano siya magkakaroon ng koneksyon sa prinsipe? Bakit siya kailangang humarang para sa prinsipe? Isang tanga, paano posible na matuklasan ang ambush ng mamamatay tao? Miss, anong nangyari sa iyo? Wala. Magsimula ka ng bumaba. Naghihintay sa iyo ang Hihuan Hall ng Silangang Palasyo. Hindi bobo ang ate. Hindi bobo si Ada. Wala ring amnesia. Nandito ka na. Ek. Hindi ka bobo. Hindi ka bobo. Hindi ka bobo. Siyempre, hindi ako bobo. Nauntog sa ulo. Masakit yun. May dugo pa nga. Pero hindi pa rin ako tatanga-tanga. Naghihintay lang ako sa'yo. Naghihintay na makita mong malinaw. Tunay na anyo ni Zhuzyin. Hintayin mong makita kung aling daan ang dapat mong tahakin. Kailan ka nagsimula? Mula sa sandaling magising ako. Mula nang magising ako at madiscover kong at ikaw. Mula sa sandaling nawala ka na. Alam ko na kung ano ang ginawa mo. Akala mo ba ikaw lang ang muling isinilang?
Paano ito posible? Paano hindi ito posible? Namatay ka noong nakaraang buhay mo sa taglamig sa 12 taon. Namatay ako sa tagsibol ng 19 na taon. Sa tingin mo, sino ang mas hindi kontento? Sa kanyang buhay, hindi ba't ito ay isang maayos na buhay? Akala mo ba ay inampon ng pader ng palasyo? Bilang isang ikalawang dalaga, ito ang paraiso. Pagsasabi ko sa iyo, kung anong klaseng buhay iyon, nasa ilalim ng mga pang-uyam at panghusga ng prinsesa. Maingat na nakikibuhay. Sa gitna ng mga tunay na maharlika, dahil sa mababang pinagmulan, at na-isolate, na pinagtawanan, dinala ako ni Zuzin pabalik, hindi dahil siya ay mabait, kundi dahil kailangan niya ng isang piyesa, isang gamit para sa kasal, upang patatagin ang kanyang posisyon. 18 taong gulang. Ako ay kanyang personal na inihatid sa kasal. Ikinala ko siya na higit sa 50 taong gulang, na matindi ang pang-aabuso ang ministro ng panloob na tanggapan, bilang kanyang pangalawang asawa. Para lamang mapalakas ang suporta sa kanya sa opisina, sa harap ng hari. Haha, maliit na prinsesa, naghintay ka ba sa akin ng matagal? Bakit ka nagtatagong ganyan? Dapat ay alagaan mo ako ng maayos. Ang iyong kapatid na si Zuzin ay makakakuha mula sa akin ng mga bagay na nais niya. Ngayong gabi, alagaan mong mabuti ang amo mo. Ako ay nasa impyernong iyon. Nagtiis ako ng 3 taon. Sa huli, pinahirapan nila ako hanggang sa mamatay. Nang mamatay ako, wala akong kahit isang piraso ng karne na masarap. Akala ko lagi, ang kinuha ko ay si ate. Isang buhay na parang langit. Ngunit ngayon sinasabi niya sa akin na hindi iyon tunay na langit, kundi isa pang impyerno. Kung ganoon, ako, lahat ng ginawa ko, ano ang halaga nito? Kami ng kapatid ko, sa 2 buhay, ay hindi higit pa, kaysa mga piyon sa kamay ni Zuzin. Kapag maganda ang kanyang mood, binibigyan niya kami ng makakain. Kapag hindi maganda ang mood, maaari kang gawin kahit kailan. Napatayin kami. Sa nakaraang buhay, tanggap ko na. Kaya namatay na ako. Sa panahong ito, ayaw ko nang tanggapin pa. At ikaw, Yimei, naiinis ka ba sa kanya? Gusto mo bang maging sandata niya? Maging aso niya? Kapag sawa na siya, maaari na lang itapon na parang basura. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong sirain siya. Gusto kong gawing miserable ang buhay niya. Idagdag sa lahat ng nasa amin, mga babae. Ibabalik ko sa kanya ng 10, 100 beses pa. Gusto kong panoodin siyang pinakamahalaga sa kanya ang kapangyarihan at posisyon. Unti-unting nagkakahiwa-hiwalay. Sa huli, mapupunta siya sa parehong kapalaran gaya ng sa nakaraang buhay ko. Dahil sa iyo at sa prinsipe. Tama. Bagamat mahina ang prinsipe, siya ay tagapagmana. Ito ang tunay na linya. Ang pinakamahalaga ay siya ay may galit kay Zuzin. Kaaway ng kaaway. Kaibigan lang. Kaya nangyari ang pananaksak. Ikaw ang nag-ayos niyan. Ako ang nagbigay ng ideya sa prinsipe. Para mapalaya siya sa kontrol ni Zuzin. At para maging natural na ako ang nakatulong sa kanya. Manatili sa tabi ko. Pwede pa niyang samantalahin para siraan si Zuzin. 3 ibon sa isang bato. Bakit hindi? Ang kanyang masamang plano, ang kanyang mga paraan, ang kanyang kasamaan, mas mataas pa siya sa akin. Ito ang mga naranasan ko sa buong buhay ko. Naranasan din niya. Sa lugar na iyon sa Xianggu Temple. Isang lugar na parang gutom, na puno ng plano at pag-iisip, na nagkukunwaring isang hangal. Para lang ba sa araw na ito? Kaya tinawag mo ako dito, para sabihin ang mga ito sa akin.
May ibibigay akong pagpipilian sa'yo. Anak na babae. Tulungan mo ako. Patayin si Zuzin. Anak na babae. Galit ka ba sa kanya? Sinasaktan kanya gamit ka. Ginagawa kang kasangkapan. Maya-maya, pakakasalan na si Ikingking. Itatapon ka na parang basura. Alam kong galit ka. Magkaisa tayo. Wasakin si Zuzin. Wasakin ang Ningguang Fiu. Matapos ang lahat, ikaw at ako magkaibigan. Nagbabahagi ng mundong ito. Wala nang ibang tao. Sa atin, tayo ang may kontrol sa sarili nating kapalaran. Matapos ang pagiging piyesa, maging ang naglalaro ng laro, ang mungkahing ito, talagang napakaakit-akit. Pero, sinasadya ko bang kamuhian siya? Sinasadya ko bang kamuhian siya? Kinamumuhian ko ang kanyang pagsasamantala. Kinamumuhian ko ang kanyang kawalang awa. Kinamumuhian ko ang kanyang kawalang pag-ibig. Pero, mahal ko rin siya. Ang pag-ibig na ito ay napakababa, nasa alikabo. Hindi makikita. Ngunit totoong umiiral ito. Ako, paano ko maaring sadyang sirain siya? Hindi ko magagawa. Hindi ko magagawa. Zuday. Ikaw talaga ang kawawa. Tiningnan ka na niya. Parang basahan lang. Pag nagamit, itatapon na. At ikaw, naniniwala ka pa rin sa kanya. Akala mo, sa kanyang mga mata, may pagkakaiba ba? Sasabihin ko sa'yo, sa paningin ni Zuzin, ikaw, ako, at si Ikingking. At ang lahat ng babae sa mundo ay pareho lang. Isa lang siyang daan patungo sa kapangyarihan. Naging hakbang lang siya. Tinulungan mo siya. Naging matagumpay siya. Si Ikingking ay lehitimong reyna. At ikaw, ay hanggat maaari isang lihim na kalaguyo. Kalaguyo. Siyang nabigo. Ikaw ang unang itinulak palabas, na naging scapegoat. Magising ka na. Ang mga sinasabi ng ate, alam ko rin naman, na ganito ang katotohanan. Pero ang malaman, at ang gawin, magkaibang bagay. Ito ay tungkol sa akin. Wala kang kinalaman dito. Ek. Huwag mong kalimutan. Sino ang naghatak sa iyo mula sa eskinita? Palabas? Sino ang nagbigay sa iyo ng isang piraso? Panis na amag. Sino ang bawat gabi, ng malamig na gabi, mahigpit na niyayakap ka, para hindi ka mapatay sa lamig? Para hindi ka mapatay sa lamig. Hoy, buhay ka pa ba? Kumain ka ng kaunti. Kapag kumain ka, hindi ka na malamig. Makakapagpatuloy ka na. Sobrang lamig. Ayos na. Kapag kumain ka, magiging maayos na ito. Sa hinaharap, ako na ang ate mo.
Sama-sama tayong mabubuhay. Tayo. Ang tunay na magkapitbahay na mag-sister. Zhou Ziyin. Ano ba siya? Pero, simula nang ibinagsak ko ang kahoy na iyon, hindi na tayo makakabalik. Zuday. Saan ka na? Basta naglalakad-lakad lang. Talaga. Basta naglalakad-lakad lang. Opo. Pumunta sa silangang palasyo. Nakakita ng taong hindi dapat makita. Talagang alam niya ang lahat. Alam niya ang mga taktika ko. Sa kanyang harapan, walang maitatago. Ayun. Pumunta ako kay ate. Hindi siya tanga. Ngayon ay tao ni Prinsipe Taizi. Alam ko na. Mula nang tumanggap siya ng saksak para kay Taizi. Alam ko na noon pa. Nalaman ko na. Adel, naiinis ka ba? Alam ko na matagal na ang lahat. Ngunit itinago ko ito sa iyo. Gusto ko lang sanang makita kung paano ka pumili. Tingnan mo ang aking sariling ginawang talim. Sibat. Talaga bang nakatutok ito sa kaaway? O sa akin? Nalaman ko na ito ay isa sa kanyang mga pagsubok. Isang laro na nakataya ang aking buhay at katapatan bilang pustahan. Ngayon nakita mo na ang sagot. Nakita mo na. Lumulakas na ang pakpak ng prinsipe. Hindi na makapaghintay. Mabilis siyang kikilos. Gusto ko sa'yo. Bumalik ka sa tabi ng iyong ate. Anong gagawin? Gawin kong nakataga sa kanyang tabi. Ang pinakamatalim na pako. Kapag kinakailangan, patayin siya. Kapag kinakailangan, patayin siya. Patayin siya. Sinabi niya ito ng napakadali. Parang hindi ito isang buhay. Hindi ito ang dati. Nakasama ko ang aking kapatid. Ito ay nagdudulot sa akin ng pag-ibig, at galit, at takot sa lalaking ito. Sa sandaling ito, ang pagiging estranghero ay nagdudulot sa akin ng takot. O kaya, hindi ko kailanman talagang nakilala siya. Ayos. Sobrang dali mong pumayag. Ano naman? May iba pa akong pagpipilian, Ming. Mula noon, pumili akong umakyat mula sa eskinita na ito. Mula sa sandaling umakyat ako sa kanyang mga paa. Wala na akong ibang pagpipilian. Ang aking buhay. Matagal nang hindi sa akin. Ano ang gusto mo? Ano? Matapos ang lahat. Anong gantimpala ang gusto mo? Sa pagitan natin, hindi pwedeng mangyari. Naligaw ka kay Kingking. Ako ang pangunahing anak na babae ng huwad na general. Ang nakababatang kapatid ng He. Gusto ko sana. Buhay ni Kingking. Anong sinabi mo? Sinabi ko. Gusto ko ang buhay ni Kingking. Pinatay mo siya. Pakakasalan mo ako. Tutulungan kitang patayin ang kapatid ko. Dahil nakatakdang mahulog ako sa impyerno. Kaya't kailangan kong hilahin ang lahat para makasama sa libing.
Sinasagot kita. Ek, naisip ko na. Gusto kong tumayo kasama si ate. Oh. Sige, hayaan munang makita ni ate. Anak na babae. Gaano kalaki ang kanyang sinseridad? Ito ang deployment ng tropa ni Zuzin. Listahan ng mga lihim na operasyon. At pati na rin ang mga negosyo niya, na hindi pwedeng makita sa liwanag. Bawat isa ay sapat na upang siya ay mapahamak magpakailan paman. Sapat na upang siya ay hindi na makabangon. Ang laban ng prinsipe at ni Zuzin ay mabilis na pumasok sa isang matinding yugto. Pagsasakdal, pagsisisi, walang iniiwanan. Ang buong kabisera, lahat ay nababalutan sa isang bagyo ng dugo at karahasan. Maganda, ipalabas ang balita. Sabihin lang. Ang anak ng hari, si Zuzin, nagtatago sa likod ng mga matahimik na hakbang upang linisin ang partido. Nagpapaslang ng walang awa. May balak na rebelyon. Sayang talaga namang ikaw ay napakamaasahan. Nakatuwang sa buhay. Bukas, magpapadala ako ng tao upang humingi ng pahintulot sa aking ama. Itatalaga ka bilang pangunahing prinsesa. Ate at ang prinsip, naghahanap ng paraan para akusahan kang pumatay ng mga mataas na opisyal at gawing rebelde ka. Walang pagmamadali. Yung mga bagay na ibinigay mo, hayaan mong isipin nilang tapos na. Mahawakan mo ang aking kahinaan. At ako ay kailangang gawin silang hindi makapaghanda. Ginagamit ko ang tiwala ni ate. Patuloy kong ipinapasa kay Zuzin ang galaw ng Prinsipe Tiao. Para kaming dalawang pinakamahusay na manlalaro ng chess. Sa larong ito, na ang mundo ay parang chessboard. Nagtutulungan, nagtatangka sa isa't isa. Hindi ko alam kung sino sa atin ang makakatawa sa huli. Alam ko lang, hindi na tayo makababawi. Napakabuti. Ek, tayo na magkapatid. Sa wakas ay maaari na tayong magsanib puwersa. Salamat sa iyo. Malubhang nasugatan ang kapangyarihan ni Zuzin. Ngayon, naging siya na, isang taingang dila sa mga ministro sa palasyo. Pagkatapos ng 7 araw, ay ang araw ng kasal ni Zuzin at Tikingking, na kanilang pag-iisang dibdib. Ikaw ang kanyang pinagkakatiwalaang nakababatang kapatid na babae. Sa araw na iyon, ang pinakamalamang na makalapit sa kanya. Gusto kong nandyan ka sa oras na iyon. Patayin mo siya. Alam ko, hindi kailanman lubos na nagtitiwala sa akin ang ate. Ang pagpatay sa kasal ay tunay na pagsubok niya sa akin. CJ. Hintayin na lang natin ang magandang balita mula kay Ami. Alaynan. Zuzin, ang sakit na dinana sa nakaraang buhay. Gusto kong ibalik mo ito ng doble. May 4 o 5 oras pa bago magbukang liwayway. Itong kasuotan sa kasal. Bakit suot na ito ng kuya ngayon? Inutusan ka ni Zuxiang na, patayin ako sa kasal bukas. Nakahanda na ang lahat. Nasaan ang kutsilyo na ibinigay ko sa iyo? Ipakita mo sa akin ang pagsasanay ngayon. Ngayon, ay... taga dito. Ngayon. Kapatid. Kung magdadalawang isip ka, matutuklasan.
Kung magiging mahina ang loob, mamamatay ka. Bukas. Kailangan maging ganito katatag ang desisyon. Bukas. Kailangan maging ganito katatag ang desisyon. Ito ang aking utos, na gumawa ng puso ng baluti gamit ang mithril. Sa oras na iyon, ilalagay ko ang dugo dito. Tiyak na magmumukhang totoo. Tandaan ang naramdaman kanina. Bukas, gusto kong makita ang parehong determinasyon. Si Zuxiang ay likas na mapaghinala. Hindi nagpapabaya. Pagkatapos ng tagumpay, Kuya, huwag mong kalimutan ang iyong ipinangako sa akin. Sambahin ang langit at lupa. Pangalawang pagsamba sa mga magulang. Sa tingin ng anak, siya, magandang pagpapakasal ng mag-asawa. Sa pagitan natin, hindi pwedeng mangyari. Ngayon ang kasal ng prinsipe. Huli na ako dumating. Ang prinsipe at ang prinsesa. Personal nilang pinuntahan upang magpasalamat. Kami sa Ningguang Fu ay labis na nagpapahalaga. Maligayang maligaya ang Ningguang Fu. Ako at ang prinsipe ay narito upang bumati. Naway, ang anak ng mundo, at si Giangi, Yi, ay magkaisa magpakailanman. Dahil tapos na ang seremonya, ano pang hinihintay natin? Isang sandali ng tagsibol ay nagkakahalaga ng libu-libong ginto. Gusto niyang makita akong kumilos ng personal. Mag-ingat! King. Bilisan mo. Agad na tawagin ang doktor. Ginoo, huwag magalit. Sa araw na ito, sisiguraduhin kong malalaman ko ang katotohanan. Magbibigay ako sa iyo ng paliwanag. Nagsasagawa ng investigasyon. Sa kabisera, walang nakakaalam. Itong babae ay ang nakababatang kapatid mong tinulungan. Sa tingin ko, ikaw. Gusto lang niyang paboran siya. Hindi iyan totoo. Ang babaeng ito ay isang ligaw na bata. Wala siyang kinalaman sa ating tahanan. Ngayon, naglakas loob siyang mangbuno sa harap ng lahat. Kung papatayin o dadakpin. Nasa kamay ng duke ng bansa ang desisyon. Zhou Ziyin, sinasabi mo ng paulit-ulit na nais mong bigyan si King ng isang masayang buhay. Ngunit ngayon, hindi mo man lang siya maprotektahan sa panganib. Mula ngayon, ako, ang duke ng Zhenguo at ang inyong pagsasaka ng Ning, ay hindi na magkakasundo. Ikaw, mababangis na babae. Hindi ka dapat tinanggap noon. Sino? Patayin mo siya. Ihulog sa aso. Reyna, mahalaga ang buhay. Kukunin ko ang babaeng ito. Ipapadala ko sa Dalicourt para imbestigahan. Bigyan ng katarungan ang duke ng Guo. Halika. Dalhin. Dalhin. Dalhin.
Ha 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 ha. Ek, yung saksak mo. Kahit na hindi niya naipit si Zhu Jin. Pero napatay niya si King King. Ito ay parang nakatama sa mahahalagang punto ni Zhu Jin. Ang general ng estado ay maihawak na 50,000 sundalo. Ngayon, ang kanyang minamahal na anak ay pumanaw na. Kasabay nito, nakipag-ugnayan na siya sa tahanan ni Prinsipe Ning. Nawala si Zhu Jin, ang pinakamalakas na sandigan ng pamilya Yu. Parang isang mabangis na tigre na naalisan ng pangil at kuko. Ano pa ba siya? Isa lang siyang karne sa aking chopping board. Lang isang piraso. Zhu Jin. Walang pag-asa na makaligtas. Sa araw ng huling laban. Sa wakas, darating na. Linisin ang paligid ng hari. Puksain ang mga rebelde. Huliin si Zhu Jin. Zhu Jin, ikaw taksil na ministro. Hindi ka pa ba susuko? Day, magaling ang ginawa mo. Anong ibig sabihin nito? Zhu Xiang, akala mo, nanalo ka. Ikaw, si Zhu Xiang ay ate. Nang nakaraang buhay ay inampon ng Wang Fu. Ang pangalang ibinigay ni Zhu Jin sa kanya. Sa buhay na ito, bukod sa akin at kay ate, walang ibang nakakaalam. Alam ko hindi lang ang pangalan mo. Alam ko rin na hindi ka isang tagapaglingkod ng Xianggu Temple. Ikaw ang ikalawang dalaga ng Ning Wang Fu sa nakaraang buhay. Ikaw ay muling isinilang. Gusto mong maghiganti. Di ba? Paano ka naman? Kasi, ako rin ay nabuhay muli. Tatlo kaming. Sa totoo lang, lahat kami ay nabuhay muli. Nagulat ka ba? Sa nakaraang buhay, natalo ko ang prinsipe. Ang tahanan ng prinsipe Ning ay nawasak. Ako ay pinahirapan ng prinsipe sa pinaka-nakakahiya na paraan. Nakatali ako sa pintuan ng lungsod. Nakalantad sa katawan sa loob ng 3 araw. Muli akong binigyan ng langit ng isang pagkakataon na muling magsimula sa buhay na ito. Gagawin kong magbayad ang lahat ng nagtaksil sa akin at nanakit sa akin ng kaukulang halaga. Kabilang ka na rin, aking pinakamamahal na kapatid na babae sa nakaraang buhay, at ang prinsipe na nakipagsabuatan laban sa akin, na nagdulot sa akin ng huli kong pagkatalo. Hindi ako. Wala ka. Mangahas kang magsabi. Hindi mo ibinigay ang mapanang depensa ng Ning Wang Fu sa prinsipe. Maaari mo bang sabihin na wala kang inilagay na lason sa inumin ko? Kaya pala ganito noong nakaraang buhay. May mga plano at pagtataksil din siya. Tayo, wala ni isa sa atin ang mabuti. Sa buhay na ito, alam ko na mula sa simula ang iyong plano. Alam ko, pupunta ka sa Xianggu Temple. Gagamitin ang masakit na taktika upang makipagsabuatan sa prinsipe. Alam ko pa nga, pupunta ka kay Aday upang hikbiin siya. Ang tanging pagbabago sa akin ay siya.
Hindi ko inasahan. Yung namatay sa tabi ng daan noong nakaraang buhay. Isang maliit na pulubi na walang pakialam. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng tapang. Napatayin ang ate para umangat. Adele. Talagang binigyan mo ako. Isang napakalaking sorpresa. Nalaman ko na, mula simula hanggang dulo. Tayo lang pala ay mga piyesa sa chessboard. Nang siya ay muling ipinanganak, nalaman niya ang lahat. Tinitigan niya kami ng malamig na mata, habang ipinapakita namin sa harap niya ang nakakatawang pagkakapatay-patayan namin. Siya ang tunay na tagapamahala ng laro. Mayroon akong 3 puwersa ng sundalo at 5,000 elite na sundalo ng duke ng bansa. Ikaw, sa palasyo ng prinsipe ng Ning, ay ilang libong pribadong sundalo lamang. Ano ang maihahambing mo sa akin? Sundalo. Akala mo ba, yung mga tao na nakumbinsi mo, talagang magsisilbi sa'yo? Sobrang kapal ng mukha nyo. Ako ay isang prinsipe. At ang kanlurang hukbo ng prinsipe ay ama ni Ye Qingqing, ang prinsipe ng bansa, na sa huling sandali, muling bumaling kay Zhou Xin. Impossible. Bakit tutulungan ka ni Marquess ng Estado? Pinatay mo ang anak niyang babae. Hindi namatay si Ye Qingqing. Ang puso niya ay iba sa karaniwan. Nasa kanan ang lokasyon. At ako ay pumayag sa duke ng Zhenguo pagkatapos ng tagumpay na gawing pangunahing asawa si Ye Qingqing. Ang magiging reyna. Isang posisyon ng reyna ay sapat na upang iligtas ang buong pamilya sa panganib. Magsugal ka para sa akin. Gusto kong kunin ang buhay ni Ye Qingqing. Patayin mo siya. Pakakasalan mo ako. Tutulungan kitang patayin ang aking kapatid na babae. Sang-ayon ako. Pagkatapos ng tagumpay, huwag kalimutan ang iyong ipinangako sa akin, kuya. Nalaman ko na ako at si Ye Qingqing, sa kanyang mga mata, ay hindi higit sa isang piraso ng chess. Zhou Xin. Itong baliw. Nga. Baliw ako. Sa nakaraang buhay, nabetray ako ng sarili kong pinakatiwala ang kapatid na babae. Nakasabit sa pintuan ng lungsod. Nakatitig ako habang pinapatay. Isa-isa ang aking mga kamag-anak. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, mabaliw ka rin. Ngayon, kukunin ko na ang lahat ng sa akin. Para sa mga nagtaksil sa akin. Pumunta kayo sa impyerno. Huwag. 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 Aday. Huwag siyang patayin. Pakiusap. Sa nakaraang buhay, iniwan ka niya. Sa buhay na ito, ginagamit ka niya. Dapat siyang mamatay. Kahit ano pa ang ginawa sa akin ni ate. Siya pa rin ang nag-iisang kamag-anak ko sa mundong ito, na may tunay na kaugnayan sa akin. Nangako ako sa'yo. Patayin si Ye Qingqing. Pakakasalan kita.
Ngayon, pinatay mo siya. Ipinagkakaloob ko ang aking pangako. Ito ang tunay na Zuzin. Ang tunay na layunin ngayon. Hindi siya ang gagawa ng sarili niyang kamay. Patayin tayo, kundi ako. Na pumatay sa aking nakatatandang kapatid. Gusto niyang gamitin ang ganitong pinakamalupit na paraan upang tuluyang putulin ang lahat ng aking mga pakpak at gawing ganap na akin lamang siya, mga kaluluwa at mga multo. Ang tindi. Talaga siyang ang tindi. Gumawa ka na. Ano pa ang hinihintay mo? Betrayed niya ako sa nakaraang buhay. Ginagamit ka niya sa buhay na ito. Dapat mamatay na siya. Dapat mamatay na siya. Nga, gamit ako ni Ijay. At ikaw, si Zuzin. Hindi ba't ganoon din naman? Kahit sino pa ang piliin. Para sa akin. Hindi makaalis. Sa kapalarang parang piyesa. Talagang nakakatawa. Zuzin. Akala mo nanalo ka na. Sobrang mayabang ka. Sobrang makasarili. Sinasamba ka ng lahat sa kabisera. Mabait at mapagkawang gawa. Tinanggap mo ako. Isang ulilang walang matutuluyan. Sa katunayan, ginagamit mo lang ako para alisin ang mga kalaban mo. Kahit si Ikingking na nagprotekta sa'yo ay naging iyong mga kasangkapan sa kapangyarihan. Adel, akala ko maintindihan mo ako. Pinagsamantalahan mo ako. Pinagsamantalahan mo si Ikingking. Ginawa mo mga biktima ng iyong kapangyarihan ang lahat sa amin. Muling mabuhay. Akala mo ba, maari mo pang kontrolin ang kapalaran ng lahat sa kahit anong paraan? Hindi mo ako makokontrol. Kalma ka lang. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ito ang regalo mo sa akin. Unang kutsilyo. Ginamit ko ito upang patayin ang unang tao. Aday. Sa wakas ay nakawala na ako sa iyong kontrol. Hiling ko lang sa iyo, patawarin mo ang aking kapatid na babae. Kapatid na babae. Ek. Sa buhay na ito, palitan mo ako. Ako na ang iiwan sa'yo. Ading. Bakit ka ganyan katanga? Ate, hindi kailanman naisip. Naiiwan kita. Tita. 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 Ikalawang Ginoo. Malakas ang hangin. Pasok na kayo sa karwahe. Oh. Tita. Ek. Bunso. Hindi dahil ayaw ka ng ate, kundi dahil hindi ko kayang protektahan ka. Huwag mong sisihin ang ate. Ek. Sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito.
Pasensya na talaga, ikaw lang ang may kasalanan. Sa buhay na ito, ako, Ami, 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 Ek, Adel, Adel, magising ka. Nakakatawa talaga. Zuzin, umiiyak ka rin ba? Nasasaktan ka rin ba? Adel, akala ko. Magandang pangalan ito. Ay nagsasabi sa akin. Napalitan ito. Hindi maganda ang kahihinatnan. Mula nang ibagsak ko ang kahoy na iyon. Nakatakda na ito. Walang magandang katapusan. Ngayon, umaasa lang akong gamit ang aking dugo. Ay maalis kahit kaunti. Ang aking kasalanan. Gamit ang aking buhay. Tapusin ang lahat ng ito. Aday. Aday. Adel. Patay na siya. Namatay siya sa harap ko. Gamit ang kutsilyong ibinigay ko sa kanya, na nagtapos sa kanyang buhay. Nang siya ay bumagsak, nakangiti pa siya sa akin. Ang ngiting iyon, parang pinagtatawanan ako, at parang naaawa sa akin. Ako, ang siyang gumawa sa kanya ng isang malamig na puno ng dugo na kutsilyo. Ako, unti-unting pinasukang siya sa matinding sitwasyon. Akala ko, kontrolado ko ang lahat. Ibalik ang prinsipe. Lahat ng labi ng prinsipe ay nahuli na. Malaki ang tagumpay ng aming hukbo. Ako ay muling isinilang. Bawat hakbang ay maingat. Inasikaso ko ang lahat. Ngayon, madali na lang ang trono. Nanalo na ako sa mundo. Pero nawala siya. Bakit ganito ang nangyari? Hindi siya dapat ganito. Dapat niyang pinatay si Zuxiang at bumalik sa akin. Aking tutuparin ang aking pangako. Patayin si Ikingking para maging reyna niya ako. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamataas na katungkulan sa mundong ito. Ang pinakamapagkakatiwalaang posisyon. Adel, bakit mas gugustuhin mong mamatay kaysa manatili sa tabi ko? Zuzin, ibalik mo sa akin ang aking anak na babae. Ibalik mo ang buhay ng aking anak na babae. Galit ka ba sa akin? Galit ako. Gusto kong durugin ka ng paulit-ulit. CJ, ngayon, panoorin mo na lang. Adel, uwi na tayo. Kaya pala, sobrang payat niya. Ek, panlilin lang, bansa at estado. Ano ang pakialam ko? Aking adai, hindi na siya ngingiti sa akin. Hindi na siya iiyak para sa akin.
Aday, ito ang silid na itinayo ko para sa iyo. Tingnan mo, parang noong nasa palasyo ka. Pareho lang. Ikaw rin ba ang pumunta para hikayatin akong magpakasal na? Ikaw rin ba ang pumunta para hikayatin akong magpakasal na? Pasensya na, King King. Ang posisyon ng reyna ay para lamang kay Aid. Ito ang utang ko sa kanya. Pero iba pa sa iba, kahit na pera o kapangyarihan. Maaari kong ibigay sa iyo. Alam ko na sa puso ng inyong majestad. Wala ako. Mas mabuti pang hindi ako. Magtagal dito sa malalim na palasyo, kaysa sa mag-aksaya ng natitirang buhay. Nananawagan ako sa inyong majestad na palayain ako mula sa palasyo, bilang pasasalamat sa iyong buhay na iniligtas. CJ, sang-ayon ako sa iyo. Saan ka man naroroon, aalagaan kita. Pangangalagaan ang buong tahanan ng duke ng estado. Malinis na pasasalamat sa iyong kabutihan, mahal na emperador. Aday, kung maaga akong nakapagpahinga, hindi ba't magiging iba ang lahat? Zhou Ziyin, akala mo ba na kapag ikinulong mo ako dito sa Hall of Harmony at ibinigay ang walang saysay na titulong, reyna kay Adele, maaari bang mapunan ang iyong mga pagkakamali? Patay na si Adele. Hinding-hindi na siya babalik. Kahit na naging emperador ka pa. Ngayon, isa ka na lamang. Isang bangkay na gumagalaw. Isang nakakalungkot na. Isa lang akong nag-iisa. Zhou Ziyin. Mahal mo ba siya? Kuya, wag mo siyang pakasalan, okay? Hindi ko alam. Alam ko lang. Basta bumaling lang ako. Nandyan lang siya. Mas hindi niya tatanggihan ang sinasabi ko. Gusto kong tulungan mo ako. Makuhanan ang aklat na iyon. Ek, ang tanga kong kapatid. Narinig mo ba? Ito magagamit mo habang buhay. Yung lalaki na nagmamahal. Sa huli, hindi pa nga alam kung ano ang pagmamahal. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Nga. Hindi ako karapat-dapat. Ginamit ko ang dalawang magkasunod na henerasyon para makuha ang pinakamataas na gantimpala. Kapangyarihan. Ginamit pa niya ang dalawang henerasyon para mawala siya. Ito ang kaparusahan ng langit para sa akin. Zhou Ziyin, itigil mo na ang iyong huling pag-ibig na nakakaantig. Naiinis ako. Kung talagang gusto mo siya, sige, isasama kita. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya. Sir.
Ese, Adele, nandito na ako para sa iyo. Ek, ate, nakita mo ba? Ek, ate, sa wakas ay naghiganti na ako para sa iyo. Itong taong ito, na ginamit ka, na winasak ang iyong buhay. Patay na. Huwag kang matakot. Darating na ang ate mo para samahan ka. Tayo ng magkapatid. Hindi na muling magkakalayo. Bumalik na naman. Hindi ko akalain na ako'y muling isinilang. Ek, kumain ka na. Anong nangyari? Anak kong babae. Kuya, marami na akong natutunan. Mga paraan para kumita at makakain ng sapat. Sa hinaharap, hindi na tayo magugutom muli. Umiiyak na bata. Bakit ka umiiyak? Parang pusa na may mukha ng bulaklak. Puso. Dumating na. Ito na naman ang boses na ito. Kahit na muling isilang. Zuzin. Minsan ay natatakot ang kabayo. At humihinto. Kapag nakita tayo, anong nangyari? Ek. Walang anuman. Ek. Kakatapos ko lang makita ang isang matandang lalaki. May naiwang baozi doon. Mainit-init na puting baozi. Totoo ba? Sige, bilisan natin. Zuzin. Sa buhay na ito, ang kapalaran namin ni Ijay. Mula sa simula ay dapat na magkahiwalay sa iyo. Lumayo ka sa akin.